Gawin ito bago ka matulog. Isang uri ng ritual na ginagawa ng lahat sa tuwing bago magpalit ang taon. Meron pong tamang araw sa paggawa nito at ito po ay ginagawa ng mga tao rin na nagkakaroon ng sunod-sunod na kamalasan. Meron pong pamamaraan sa paggawa nito at kinakailangang sundin ninyo kung ano yung mga bagay na dapat ginagamit ninyo. Ganon din po sa pagmamanifest. Dahil po pwedeng magdulot ito ng kamalasan sa inyo kapag mali ang pagkakagawa ninyo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Maraming salamat po sa nag-send po ng 800 yen na super thanks. Thank you so much po. At sa lahat po na nagsisend ng kanilang 50 pesos na super thanks, maraming salamat po sa inyong suporta. At yung gusto pong mag-send ng kanilang super thanks na 50 pesos, yan po ay welcome at thank you in advance. At kung kayo po ay may tanong, mag-comment lamang po kayo sa baba. Kapag yan ay aking nakita, yan po ay aking sasagutin. Isang uri ng ritual at marami ang gumagawa nito. Iba't iba ang paraan ng paggawa, ngunit po, mayroon pong mga bagay na dapat siyang ginagamit ninyo sa tuwing gagawin ninyo ang ritual na ito. Ang ritual po na ito ay para po bago magpalit ang taon. Naalis na kung ano man yung mga negative energies, mga malas na enerhiya na maaaring naandyan sa inyo or maaaring nadala mo or nakuha mo sa mga lugar na napupuntahan mo, ganun din sa mga taong nakikilala ninyo. Hindi natin maiaalis na iba't iba ang ugali ng bawat isa. Merong mabait, meron din namang hindi. O tinatawag po yan na shaurin. O yung mga negative people, meron talagang ganun. Nakangiti sila pag nakaharap ka, ngunit pag nakatalikod ka na, nagdudulot sila ng inauspicious energies sa iyo. So, kinakailangan ang paggawa po ng ritual na ito, kailangan masunod mo kung ano yung mga bagay na dapat na ginagamit. Narito po yung mga bagay na kailangan meron ka bago mo ito gawin. Ihanda po, una-una, sea salt. Pwede rin ang Himalayan salt. Hindi pwede yung asin na ginagamit natin sa kusina. Maliban na lang kung yan ay sea salt, bumili ka ng bago niyan. At siyang gamitin mo sa ritual. Yung mga ginagamit na asin sa ritual, huwag niyong gagamitin yan sa kusina bilang pantimpla ninyo. Pang-ritual lang po yan. Sunod, mangkok po. Kailangan yung mangkok ay ceramic, hindi pwede ang plastic. Sunod, tubig. Ang tubig na ginagamit sa ganitong ritual po ay purified water. Hindi pwede ang galing sa gripo. Hindi po pwede yun. Ilalagay mo ang pangalan mo doon. Kailangan po ang lahat ng gagamitin natin kayang makapagbigay ng energies sa atin. At walang anumang mga negative energies na maaaring naandyan sa mga bagay-bagay na ginagamit. Kaya kailangan po kung ano yung nakalagay na gagamitin, yun ang gamitin ninyo. Paraan ng paggawa. Kumuha ka ng mangkok. Kung ang mangkok na nakuha mo, anumang uri ng kulay niyan, pwede. Kung malaki yan, 2 baso ng tubig. Kung maliit lang ang mangkok, 1 baso ng tubig. Sunod na ilalagay ninyo 1 kutsarang sea salt or 1 kutsarang Himalayan salt. Sunod, bago ninyo ilagay ang pangalan ninyo na nakasulat sa papel, i-manifest mo lahat ng nais mo na maalis sa iyo. Lahat-lahat ng nagdulot ng kamalasan sa iyo, i-manifest mo. Huwag kang mag-isip ng hindi maganda sa iba. Kailangan po
specific mga malas na enerhiya or yung nagdulot ng kabigatan sa iyo na sitwasyon, yun ang banggitin mo. Huwag kang magbabanggit ng pangalan ng kapitbahay mo or pangalan ni numan na nanakit sa iyo. Instead, ang sabihin mo yung pangyayari na nagdulot ng kamalasan sa iyo. Okay? At kailangan po kapag minamanifest mo yan, kapag nalagay mo na yung pangalan mo sa mangkok na may asin, isipin mo na sila ay na-dissolve na at napalitan ito ng good luck energies at mga bagong enerhiya, bagong pagkakataon para sa iyo. May mga gumagawa po ng ritual na ito na ang nasasabi lamang nila yung mga negative energies na nangyari sa kanila. Hindi nila nababanggit yung nais nilang mangyari na magiging kapalit nung ninanais nilang maalis. So, kailangan yung ninais mong maalis, mabanggit mo rin or ma-manifest mo at i-manifest mo yung gusto mong mangyari bilang kapalit doon. Pagkatapos mong gawin yon, itatabi mo po yan sa loob ng 24 hours sa isang sulok or kung may altar ka, pwedeng ipatong doon sa isang area na hindi madidisturb. 24 hours po. Pag natapos ang 24 hours, yan ay ibubuhos sa lupa. Sa lupa po ibubuhos. Isipin mo na ang lahat ng mga malas na enerhiya, malas na pangyayari, ay naalis ng lahat. At ito ay napalitan na ng good luck energies at mga bagong pagkakataon sa iyo. At sasalubungin mo ang susunod na taon ng masagana. At pagkatapos po, magsindi ka ng 5 insenso sa loob ng tahanan mo. Buksan mo lang po ang bintana. Kailangan po ventilated para po hindi makulong yung usok sa loob. At maalis lahat ng negative energies. Ang 5 stick po ng insenso ay para po sa energies sa paligid na makakatulong sa inyo. 5 stick ng insenso ay para po sa kahilingan na yung energies na nakapaligid sa tahanan mo, tulungan kanila na maka-attract ng good luck energies at hindi lang yun. Magbibigay din sila ng protection sa iyo laban sa mga kapitbahay mo kung meron man na mayroong mga ritual na ginagawa na po pwedeng makaapekto sa wealth mo. 5 po, 5 insenso. Kung nagnanais kayo na yung energy sa paligid ninyo ay maapis at tulungan kayo at o proteksyonan kayo laban sa mga maaaring kapitbahay ninyo na gumagawa ng ritual na po pwedeng makaapekto sa good luck energies ninyo. Marami pong uri ng paggawa ng ritual na yan. Meron pong enhancer yan. Pagkatapos mo siyang gawin, i-enhance mo yung area. Humingi ka ng tulong sa energies sa paligid mo. Okay? Para po proteksyonan kanila at tulungan kanila na i-attract yung good luck energies papasok sa tahanan ninyo. Marami pong pamamaraan o iba't ibang uri ng ritual para po yung mga ancestral energies ay tumulong sa inyo para makapag-attract ng good luck energies papasok sa tahanan ninyo. Sila ay maaapis at kapag naapis po sila, sila mismo ang mag-a-attract ng good luck energies para sa inyo. Marami pong pamamaraan at marami pong ritual na pwedeng gawin, lalo na kung tuloy-tuloy talaga yung kamalasan ninyo sa buhay. Ito po ay ginagawa at kailangan talagang gawin bago magpalit ang taon. Para po sa iba't ibang uri ng pagkakataon, ganun din ang mga biglaang swerte. Araw po na swerteng gawin, Linggo, Sabado, Tuesday at Thursday. Bago ka matulog, gawin mo. At ang pagsisindi po ng insenso, kinabukasan po yan ginagawa. Okay? Pag natapos yung 24 hours, kinabukasan gagawin yan para po walang natutulog na kasama ninyo sa tahanan. Kapag nagsisindi ng insenso, dapat gising ang lahat ng membro ng pamilya
at walang natutulog. Maliban na lamang kung may kanya-kanyang kwarto ang mga membro ng pamilya ninyo. Ngunit kung wala, diretso yung tahanan ninyo, huwag po kayong magsindi kasi yung usok po pwedeng makasama yan sa natutulog. Pero kung may kanya-kanyang kwarto ang membro ng pamilya ninyo, pwede po kayong magsindi ng insenso. Marami pong pamamaraan sa paggamit ng insenso. Tandaan niyo po, kapag nagnanais ka ng swerte at nais mo na yung enerhiya sa paligid mo, tulungan ka nila. Proteksyonan ka laban sa mga masasamang enerhiya at umakit pa ng good luck energies, pwede ang 5 insenso. Yan ang sindihan mo, ipaikot mo sa tahanan mo at ibalik mo ulit sa loob. Pwede rin ang 3 insenso, kaya lang po ang 3 insenso ay para po sa pagpapabatid nagnanais ka ng good luck energies. Ang 5 insenso po ay wish granting na bilang, kaya't mas maigi kung yung ninanais mo ay nais mo talaga na patupad. So ginagamit po kasi ang iba't ibang bilang ng insenso depende sa intention na nais ninyo. Sa mga susunod na video natin, tatalakayin na natin mga ritual, mga pampaswerte bago magpalit. Tatalakayin na natin kung ano yung kinakailangan natin gawin, mga pampaswerte na dapat meron ka, at paano mo nga ba gagawin ang iba't ibang uri ng ritual bago pa po magpalit ang taon para alam mo ang bawat gagawin. Tatalakayin po natin yan. Tinalakay lamang natin ito para magawa po ninyo ito bago pa magpalit ang taon. Pinakamaswerteng araw para maglagay ng mga lucky charms pangontra para sa 2026, ang simula po ay December 21. Kailangan December 21, nagsisimula ka ng maglagay ng pampaswerte mo, ganun din ang mga pangontra. Pag-uusapan natin yung mga pangsabit na dapat meron ka sa tahanan mo. Malaki ang may dudulot na swerte nito sa inyo. Para po sa gustong bumili ng sea salt at Himalayan salt, meron po tayong products dito sa baba. Pwede po kayo umorder dyan, mga madam, mga sir. At yung comment po ni ma'am na yung wealth area nila ay nasa kusina. Hindi ba pwedeng maglagay ng halaman doon? Pwede po, ma'am. Sa kusina po, pwedeng maglagay ng anumang uri ng indoor plant na nais mo. Yung golden photos po na nilagyan natin ng ritual, huwag mo ilagay sa kusina. Pwede mo ilagay sa ibang area. Okay? Kasi ang kusina, nandyan ang sink. Draining po, nandyan din siya. So, huwag niyong ilalagay yung niritualan natin. Pero yung plants, pwede po ilagay any plants, any indoor plant po. Pwedeng ilagay yan sa kusina. Huwag lang yung mga nire-ritualan natin kasi i-drain yung energy niyan ng zinc. Kaya nga po, dilalayo natin yan sa CR banda at kung nasaan yung mga nagde-drain na area, hindi natin yan inilalapit. So kung ano man yung area na pwede mong paglagyan na sa tingin mo hindi magagalaw at yan ay masisikatan naman ng araw o ng liwanag para hindi naman siya malanta, doon mo na lang siya ilagay. Pwede naman po. At para din sa nag-comment, si ma'am, ilalagay ba yung 9 coins sa paso? Yes ma'am, sa paso po ilalagay po. Para yan sa mga biglaang swerte sa susunod na taon. Tandaan po natin, ang Year of the Horse, double fire yan, double din ang good luck energies niyan. Okay? So, yun ang kailangan nating itap at kailangan nating magdahan-dahan sa mga area na malas. So, sa mga susunod din na video natin, pag-uusapan natin yung mga malas na area, paano ninyo lalagyan ng cure para po maiwasan ninyo. At yung area na swerte, paano ninyo i-activate yun? At doon tayo manatili sa kung saan yung area na swerte. So, ang susunod na taon po ay mayroong mixed energies. Okay? Iwasan natin yung mga inauspicious area o energies. Iwasan natin sila. Dito tayo sa kung nasaan yung mga good luck energies para po yun ang makuha nating enerhiya. So, pwede naman po tayong umiwas. Kailangan lang natin talakayin
kung ano yung bagay na pwedeng magdulot ng kamalasan sa atin at kung ano naman yung bagay na nagdudulot ng swerte. Kailangan po balanse para kaya mong umakit ng good luck energies, kaya mo ring umiwas. Huwag kang mag-focus po sa swerte lang. Hindi mo alam, yung malas na enerhiya, naaapektuhan ka na pala. So sayang naman yung swerteng nakuha mo na kung ganun lang din na na-activate mo yung mga malas na enerhiya. Maraming salamat po sa panonood.